Hi guys, good morning. Ayun, eto na naman tayo at bibigay lang tayo ng konting kaalaman, yung full specification ng Ertiga GLX Hybrid. Nasa loob tayo ngayon ng Ertiga GLX Hybrid. So unang-una, syempre hybrid siya. Paano ba siya naging hybrid? Ano siya, yung kanyang alternator, pinalitan. So, hindi na siya yung dating alternator na taga-supply ng kuryente, taga-charge ng battery. Ano na siya ngayon? ISG, Integrated Starter Generator. Yung ating alternator, yung ISG, motorized na siya. So, ibig sabihin, starter, siya na mismo yung nagpapa-andar ng makina. So, hindi na siya yung starter na talagang kung i-demo yun, yung lumalabas na ganon, yung may crank, yun, hindi na siya ganon. Kumbaga, motorized na siya. Once na nabigyan siya ng kuryente, aandar na siya. Yun, mapapaandar na niya yung makina ng silently. So, yun ang sistema ng Integrated Starter Generator. Siya na din yung nag-charge ng dalawang baterya. Dalawang battery ng ating Ertiga Hybrid. Yung isa, lithium-ion battery, nasa ilalim ng upuan. Yung isa naman, yun yung lead-acid battery. Yun yung nasa may engine bay. Yun. So, dalawa yung battery niya. Ano mga trabaho niyan? Yung lithium-ion battery, siya yung pumapalit. Once na namatay yung makina, siya yung pumapalit. Siya yung nagsusupply ng kuryente sa mga electronic components ng Ertiga. Halimbawa, yung radio, ilaw, yung aircon. Actually, hindi yung aircon mismo. Yung blower lang. Pero, syempre, nasa biyahe kayo, mayroon pang konting lamig na natitira dun sa ating aircon. So, once na umandar na, gagana naman yung starter. So, yun yung magiging sistema ng pagiging hybrid niya. Mild hybrid yung ating Ertiga. Ibig sabihin ng mild hybrid, hindi siya napapatakbo ng battery alone. Wala siyang motorized na wheel na de baterya. Wala siyang ganon. Ano lang siya, kumbaga, ina-assist lang nung ISG yung makina. Imbis na load siya dun sa makina, tulad ng dating conventional na alternator, kumbaga pabigat siya dun sa makina. Ngayon, tinutulungan pa siya nung ISG. Motorized na siya. Na pinapatakbo naman nung lithium-ion battery. So, yun, dalawa yung kanyang baterya. So, ang kagandahan dito sa ating Ertiga Hybrid, nairehistro siya ng Suzuki Philippines bilang hybrid. So, exempted siya sa coding, sa number coding. Syempre, kung i-depend mo yung pagiging hybrid niya, hindi talaga siya yung talagang pure hybrid. Kumbaga mild hybrid lang siya. At least, once na napatay yung makina niya, hindi siya nag-aano ng pollution. Hindi siya nag-aano ng usok. Yan, hindi siya naglalabas ng usok kasi patay nga yung makina. So, yun yung sistema ng pagiging mild hybrid ng Ertiga. Ang kagandahan pala nitong mild hybrid natin, ng Ertiga mild hybrid natin is, halimbawa, nalobat yung ating lithium ion. Pag nalobat yung lithium ion, hindi gagana yung hindi gagana yung engine auto start stop. Hindi gagana yon. Kasi nga lobat yung lithium ion. Ang kagandahan pa dito, guys, pagka nasira yung lithium ion battery, which is, yun nga yung kinakatakutan ng iba na mahal siya, is gagana pa rin si Ertiga bilang ordinaryong sasakyan. Ayun. Kahit hindi kayo bumili nung lithium ion battery which is mahal, tatakbo pa rin siya bilang ordinaryong sasakyan. Yun ang kagandahan dito sa Ertiga Hybrid. Yun. So, yun ang tandaan nyo guys ha. Yun ang advantage ng ating hybrid. Unlike sa iba
na pag nasira yung lithium ion, hindi na talaga mapapatakbo. Yun. Sa atin, tatakbo pa rin siya as ordinaryong sasakyan. Additional benefits na itong Ertiga Hybrid. Nga, na matipid sa gasolina kasi nga once na traffic ka, patay yung makina. Yun. So, asing patay talaga yan. Tapos pag inalis mo yung paa mo dun sa preno, aandar ulit siya. Yun. Yung pag-start niya, hindi siya yung nagkakrank na, ganon, hindi siya. Wala lang siya, basta aandar lang siya. Para siya yung mga motor na mga idling system, idling stop. Pagka na-traffic sila, patay yung makina. Tapos pagka pinigaan nila yung silinyador, wala, aandar lang siya. Yun. Dito naman, pag tinanggal mo yung paa mo sa preno, aandar lang siya. May mararamdaman lang yung bahagyang atog. Yun. Kaparaso lang, hindi naman siya irritating. Yun. Dito tayo sa safety features ng Ertiga Hybrid. Meron na siyang dual SRS airbag. Meron na rin siyang platform na Hearttech platform, which is yung nagpapatibay dun sa kaha. Kumbaga, magaan siya and yet rigid. Yun. Tapos meron pa siyang tech. Yung tech natin, yun yung mga nandito sa yan yung mga pillars, yan, matitigas yan. Yung sa bubong, yan yung tech. Total effectiveness, parang ganun yun nakalimutan ko lang yung term basta yun yung pagkakaintindi ko ron. Protektado yung mga pasahero. Kumbaga sa pangarera meron siyang roll bar na nakatago bilang tech and Hearttech. Yun. So ano pa ba yung meron sa kanya? Isofix, yan, Isofix na rin siya. Tapos, sa comfort naman, comfort na benefits na makukuha nyo dito kay Ertiga, dual aircon na siya. Dual aircon, tapos, meron na rin siyang cooler ng tumbler dito. Yan, guys. Yan, cooler. Basta nilagay nyo yung mga tumbler nyo dyan, is malalamigan na yung ating inumin. Yan. Tapos, meron pang mga pindutan dito, mga wireless connection. Yan, Bluetooth. Tapos, meron na rin siyang Android Auto, saka Apple CarPlay. Yan, siya, compatible siya dun sa mga yon. Tapos, meron na rin siyang auto climate control. Yan. Kayo na magse-set ng i-maintain na lang niya yung lamig. So, ayan, yung Tapos, push button na rin yung kanyang pag-start. Yan, wala na siyang susi. Tapos meron na rin siyang ESP. Ayan, kumbaga traction control. Meron din siyang parking sensor, tsaka reverse camera. Ito, meron din pala siyang yung cruise control. Yan. Yan, gagamit yan especially sa mga highway. Halimbawa sa T-Flex, yung mahabang kalsada, T-Flex, SCTEX, para ma-maintain yung speed. Yan, iseset niya yan. Halimbawa, 100 yung maximum na kph. Iseset nyo lang ng 100 kph. So, na yan, kahit bitawan nyo yung silinyador, kusa na siyang aandar. Yan. Kung magmabagal man nyo nasa harap, pwede nyo siyang bawasan. Yan, minus. Kung o-overtake kayo, plus naman. Yan. Yan yung cruise control. Yan. Yung po yung makukuha nyo dito sa Ertiga GLX Hybrid. Tapos yung interior niya, yan, may wood effect siya. Yan. May wooden effect siya. Tapos may GPS. Tapos 10-inch na po yung kanyang touchscreen. 10 inches na siya. Tapos yan nga, dual aircon. Yan. Alam nyo guys, ang gusto ko rito sa 7-seater, etong gitna. Yung gitna, siya, yung pwede mo siyang
i-recline. Ganon. I-recline mo siyang ganon. Tapos, yun, komportable na siya. So, hindi ka mukha ng mga sedan, hanggang ganon lang siya. Yan po, sa mga 7-seater, yan na hihiga siya ng bahagya. So, pwede kang matulog habang nasa long drive. Yan. Tapos, meron din pala siyang guys, yung auto headlight on. Ano ba, pumasok sa tunnel, yun, yan pwede mo siyang lagay sa auto. Yan, auto headlight on. Tapos, sa wiper naman, yung wiper, meron ba siyang automatic? Alam ko meron din to eh. Meron din siyang yung auto wiper. Yan. Auto wiper on. Yan. Tapos power retract na pala yung kanyang side mirror. Yan, power adjust na din. Yan. So, meron siyang 12 volt socket. Yan, dalawa yan. Isa dito, tsaka isa dito. Yan. Tapos may USB na rin siya. USB. Ano pa ba? Yan yung mga amenities na makukuha nyo dito sa Ertiga GLX Hybrid. Yan. Tapos, ang alam ko, meron pa rin siyang yung bang light me up. Yan, pagka, halimbawa, magpa-park ka na, hanggat hindi mo siya pinipindot ng lock, nakabukas yung ilaw niya. Yan, once na nilock mo siya, yun, na siya, mag-o-off na yung ilaw niya. Yan. So, yan guys. So, yan ang makukuha nyong amenities at benefits, features na makukuha nyo dito sa Ertiga GLX Hybrid. Yan. So, ang presyo nga pala nito is 1,178,000. Yan. So, pagka gusto nyo guys, tawagan nyo lang ako. Ilalagay ko ngayon yung number ko dito sa ating post. At kontakin nyo lang ako. Pagka nagustuhan nyo tong Ertiga GLX na to. Okay? Yun lang guys. Bye-bye!